Magandang araw sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang legal na bagay na madalas natin marinig, pero baka hindi natin lubos na kabisado, ang supina. Mukhang simpleng papel lang, ano? Pero malaki pala ang bigat at epekto nito. Gamit ang mga material na galing sa iyo, kasama na yung mga desisyon ng Korte Suprema at ilang mga gabay, susubukan nating himayin ito. Tama, titingnan natin ano ba talaga ito, sino ang pwedeng mag-utos nito, at ano ang pwedeng mangyari kapag may dumating sa iyong supina o kung hindi mo ito sinunod. Oo, kasi may mga kwento tayo dito mula sa parang simpleng pagkakamali lang sa pag-deliver na nauwi sa pagka-dismiss ng kaso. Grabe yun. Hanggang sa mga malalaking issue tulad ng bank secrecy tapos yung immunity pa ng presidente. So ano nga ba talaga ang saklaw nito? Handa ka na bang silipin natin? Gain, let's break it down. Sige, unahin natin sa pinakasimple. Ano ba talaga ang supina? Define natin. Based sa mga source natin, lalo na yung 2019 Rules of Civil Procedure. Okay, yung supina, bale, utos niyan galing sa korte o minsan sa ibang quasi-judicial body. Utos para sa isang tao na una, humarap para tumestigo. Ayon testimonya mismo. Oo, yan yung supina ad testificandum. Pangalawa, pwede ring utos na magdala ka ng mga bagay, libro, dokumento, kahit anong ebidensya na hawak mo. Yun naman ang supina ducis tecum. Okay, so dalawa pala. Testigo o dokumento. Pero teka, madalas mapagkamalan itong summons, di ba? Anong pinakaiba? Yung summons kasi parang, Oo, magkaiba talaga. Yung summons, yun yung pinapadala sa defendant o respondent. Parang sinasabi, hoy, may kaso laban sa'yo, kailangan mong sumagot. Yun ang purpose nun. okay, malinaw. Hindi siya utos para tumistigo agad. Hindi. Yung sapina, para talaga yan sa pagdinig, paglilitis, o investigasyon mismo. At para maging valid, dapat kumpleto ang detalye niyan. Pangalan ng korte, titulo ng kaso, at kung duces tecum, kailangan detalyado kung anong dokumento ang kailangan. Tapos dapat relevante, tama? Yung prima facie relevant na sinasabi. Exactly. Dapat sa unang tingin pa lang, mukhang may kinalaman talaga sa kaso yung ipinapakuha o ipinapatistigo. Nakalagay yan sa rules at na-reiterate sa kaso tulad ng Republic v. Sandigan Bayan. Sige. Ngayong alam na natin kung ano ito, tingnan natin yung mga kaso. May isang kaso dito, Makaspak versus Flores, tungkol daw sa process server. Ano ang nangyari dito? Ay, itong kasong ito napaka-importante. Si Ricardo Flores, isang process server na patunayang nagpabaya. Simple neglect of duty ang finding sa kanya. Bakit daw? Anong ginawa niya o hindi ginawa? Kasi hindi niya na-serve ng maayos yung supina para sa isang pulis, si Romel Makaspak. Critical sana yung testimonya ni Makaspak sa isang kaso ng droga. Dahil hindi na-serve ng tama, Anong nangyari sa kaso? na-dismiss. Dahil hindi humarap yung testigo na crucial nga. Grabe. Dahil lang sa service ng supina, paano ba dapat ang tamang pag-serve? Dito pumapasok yung Rules of Court on Service. Sabi ng Korte Suprema, dapat ang pag-serve ng supina parang pag-serve din ng summons. Ideally, personal service. Ibig sabihin, direkta mong ibibigay sa taong concern. Paano kung hindi mahanap? Ayun, kung hindi talaga mahanap despite due diligence, ibig sabihin nag-effort ka talagang hanapin, pwede yung substituted service. Pwedeng iwan sa bahay niya sa taong may sapat na pag-iisip na nakatira doon, o kaya sa opisina niya sa taong in charge. So, hindi pwede yung basta na lang nagtanong, tapos naniwala agad sa sabi-sabi, tulad ng ginawa ni Flores. Hindi pwede. Kasi sa kaso niya, umasa lang siya sa sinabi ng isang SPO3 na nalipat na daw si Makaspak. Hindi siya nag-exert ng extra effort para i-verify o hanapin talaga. Yun ang naging basihan ng neglect. Napakalaki ng epekto sa administration of justice. O nga, talagang bawat hakbang pala sa proseso mahalaga. Okay, sunod na kaso. Cruz Jr. versus Sison. Dito naman ang issue yata ay kung sino ang may kapangyarihang mag-issue. Tama? Ito naman, ang sitwasyon, isang assistant fiscal sa Maynila ang nag-issue ng supina kina Sison at Ravanera.
para tumestigo sila sa isang criminal case na nasa korte na. Nakafile na sa korte, hindi na sa fiscal's office for investigation. Tapos, Tumanggi yung dalawa? oo, tumanggi silang tanggapin at humarap. Kaya ang ginawa ng fiscal, nag-file ng contempt proceedings laban sa kanila. At ano ang sabi ng Korte Suprema? Pwede ba yun? Hindi pinaburan ng Korte Suprema yung fiscal. Dismissed ang contempt petition. Dalawa ang rason. Una, prematurity. Sabi ng korte, based sa charter ng Manila noon, kahit may power ang fiscal magsubpona for investigation, kung ayaw sumunod ng testigo, Hindi pwedeng contempt agad. hindi. Kailangan munang dumaan sa korte. Mag-apply muna ang fiscal sa municipal court o CFI para ipatupad yung subpona. Binibigyan ito ng chance yung testigo na questionin yung subpona bago siya mapilitan o maparusahan. Nilaktawan ito ng fiscal. May proseso pa pala. Pangalawang rason. Mas fundamental ito, jurisdiction. Sabi ng korte, ang power ng fiskal na magsubpona ay para lang sa mga kaso na nasa preliminary investigation stage pa lang niya. Kapag naisang pa na ang kaso sa korte, Ang korte na dapat ang mag-issue. eksakto. Korte na ang may jurisdiction mag-issue ng sabina para sa mga testigo sa trial. Mali ang fiscal pa ang nag-issue para sa kasong nasa hearing na sa korte. Malinaw yon. Iba ang power sa investigation, iba kapag nasa trial na. Okay, next level naman tayo. Issue ng confidentiality, lalo na sa bank accounts. Balikan natin yung Republic versus Sandigan Bayan. AMLC versus Sandigan Bayan ito, di ba? Oo. Dito, inutusan ng Sandigan Bayan ng AMLC via Sabina Duces Ticum na ilabas ang bank records ng Lionaire. May kaugnayan daw sa plunder case ni dating First Gentleman Arroyo, pero tumanggi ang AMLC. Ano ang dahilan nila? Yung confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act, AMLA, specifically Section 9C, at saka yung Foreign Currency Deposit Act, FCDA, bawal daw i-disclose. So, nagkakabanggaan ng Sabina power ng korte at yung bank secrecy laws. Ano ang timbang ng Korte Suprema? Interesting yung ruling dito. Una, tungkol sa Section 9C ng AMLA na nagbabawal mag-disclose ng covered or suspicious transaction reports. Sabi ng korte, ang prohibition na yan, primarily para yan sa mga covered institutions, mga bangko, etc. at sa mga empleyado nila. Para hindi matip off yung iniimbestigahan. Tama. Hindi daw kasama sa prohibition na yan ang AMLC mismo, lalo na kung gagamitin na sa prosecution. Pangalawa, ang AMLC daw hindi lang tagatago ng info. Investigator and prosecutor din sila. Paano nila magagawa trabaho nila kung bawal sila mag-share ng info sa korte? Makes sense. May iba pa bang punto? Meron pa. At ito yung parang game changer sa kasong yon. Meron palang written permission o waiver galing mismo sa Lionaire, yung may-ari ng account. Pumayag pala sila. Oo. At dahil dyan, nag-apply yung exception sa FCDA. Yung FCDA very strict sa confidentiality ng foreign currency deposits. Pero may exception kung may written permission ng depositor. Dahil may waiver, hindi na kailangan ng separate court order for bank inquiry under AMLA. Yun pala. So, hindi na-violate yung FCDA kasi may consent. Tama. At tiningnan din ng korte kung yung supina ba ay sumunod sa test of definiteness. Malina ba yung hinihingi? Sabi ng korte, oo naman daw. Specific yung documents, accounts at transactions. Hindi siya fishing expedition. Kaya kinatigan nila yung supina lang Sandigan Bayan. Ang galing. Ang daming layers ng analysis. Ngayon, lipat tayo sa Lozada versus Arroyo. Alam natin, writ of amparo ito primarily, pero may nabanggit ding supina at immunity. Paano ito kumonekta? Pina ng Senado para sa ZTE-NBN deal. Nung una, hindi siya sumipot, na cite for contempt. Pagbalik niya, nag-file siya ng amparo dahil sa mga threats daw sa kanya. Ngayon, sa loob ng amparo case may nangyari related sa supina. Nag-request ang kampo ni Lozada na mag-issue ang Court of Appeals ng supina para tumestigo sina Neri at Abalos sa amparo proceedings. Pinagbigyan ba? Hindi.
Deny ng CA tapos inaffirm ng Supreme Court. Ang rason, yung testimonya daw ni Neri at Abalos tungkol sa ZTE deal, hindi tungkol sa threats kay Lozada, kaya irrelevant sa issue ng amparo petition. So, pinapaalala ulit nito yung requirement ng relevance, ano? Oo, dapat prima facie relevant talaga. Hindi pwede yung asupina natin sila, baka may masabi. Kailangan may kinalaman sa kasong nililitis. Okay. Yung presidential immunity, paano pumasok yun? Nung final yung kaso, presidente pa si Arroyo, kaya tinanggal siya ng CA as respondent dahil sa immunity niya habang nakaupo. Pero nilinaw ng Supreme Court, ang immunity na yan para lang sa incumbent president. Pagbaba sa pwesto, pwede na siyang kasuhan for acts committed during the term. Pero sa kaso ni Lozada, kahit wala ng immunity si Arroyo nung nasa SC na, anong sabi ng korte? Sabi ng korte, wala pa ring sapat na ebidensya na nagdudugtong kay dating Pangulong Arroyo sa mga alegasyon ng threat ni Lozada. So, kahit wala ng immunity, kailangan pa rin ng ebidensya. Okay. So ang dami nating natalakay na kaso. Malinaw na ang sapina, napaka-powerful na tool. Pero hindi absolute, may mga limitasyon, may proseso. Tama. At may mga paraan din para questionin ito kung sa tingin mo ay hindi tama. Dito pumapasok yung motion to quash. Ano yung mga grounds para i-quash ang sapina? Ayon sa rules of court at sa gabay, pwede mong i-request na ipawalang bisa ang subpoena kung ito ay halimbawa unreasonable or oppressive, sobrang hirap sundin o mapang-api, o kung irrelevant nga yung hinihingi, o kung indefinite, hindi malinaw kung anong dokumento ba talaga ang kailangan. Pwede rin daw kung hindi nabayaran yung witness fees. Oo, kung applicable yon. At syempre, kung valid naman ang subpoena at wala kang valid reason para hindi sumunod, pwede kang ma-cite for contempt of court. May parusa yan. Grabe! Ang daming dapat tandaan. Mula sa pag-serve, sa jurisdiction, sa relevance, confidentiality, immunity, hanggang sa mga remedy tulad ng motion to quash. Totoo. Bawat kaso may kanya-kanyang aral tungkol sa tamang paggamit at pagresponde sa subpoena. Para sa iyo na nakikinig at sumudaybay sa ating paghimay, ito siguro ang isang tanong na pwede nating pag-isipan. Sa tingin mo, paano kaya natin masisiguro na yung kapangyarihan ng subpoena ay nagagamit ng tama para sa katotohanan at hustisya, pero hindi naman nasasagasaan yung mga karapatan ng tao, lalo na yung privacy at due process? Oo, mahalagang balanse yan. Ano ang tingin mo? May karanasan ka ba o naiisip na sitwasyon tungkol dito? I-share mo naman sa amin ang iyong mga komento o insights. Gusto naming marinig mula sa iyo. Dalawang uri ng subpoena, at testificandum, testigo, at duces tecum, dokumento bagay. Pangalawa, tamang pag-serve. Critical ang personal o substituted service at kailangan ng due diligence. Nakita natin yan sa Makaspak. Pangatlo, tamang jurisdiction. Fiscal sa investigation, korte kapag nasa trial na ang kaso, cruise case. Pang-apat, confidentiality versus subpoena. May exception sa bank secrecy, AML-FCDA, tulad ng waiver ng depositor at ang AML prohibition ay di applicable sa AMLC sa prosecution, republic case. Panglima, relevance and definiteness. Kailangan may kaugnayan at malinaw ang hinihingi, Lozada, republic. Pang-anim, presidential immunity. Para lang sa incumbent, hindi lifetime, Lozada. At panghuli, motion to quash. Isang remedyo kung ang subpoena ay unreasonable, oppressive, irrelevant o indefinite. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating malalimang pagsusuri ngayong araw. Sana naging makabuluhan itong pagtatalakay natin tungkol sa subpoena. At kung gusto mo pa ng ganitong mga usapan na nagpapalawak ng ating kaalaman, alam mo na, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod! Ang mga impormasyong tinalakay ay base sa mga sumusunod na sanggunian. AMPR 050727, Makaspak versus Flores. 2008, GR Nos 1843-7980, Lozada versus Arroyo.
2012, GR Nos. 23272427, Republic versus Sandigan Bayan, 2021, GR Nos. L1590203, Cruz Jr. versus Sison, 1964. Gabay sa pagtugon sa supina, incorporating AM Node 191020 SC, Rule 21 of the Rules of Court and relevant laws in cases. Ang pagtatalakay na ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon at hindi dapat ituring na legal na payo.